To, mga kababayan, uunahin natin itong patungkol kay Digong. Wala na, mga kababayan, finish na. Finish na talaga mga kababayan, wala nang pag-asang makakauwi pa ang tatay nilang karton. Kung uuwi man yan mga kababayan, nakabalot sa karton o di kaya nakalagay sa garapon abo. Pantay ang paa, may bulak sa ilong. Ngayon napatunayan totoo ang sinabi ni Relianes, 'di ba? Ma'am Prissy TV, Ma'am Jana Calunya. Totoo talaga, Ma'am Vilma Sorelia, and kay Ma'am Imaling Castellano, Adorasyon ng Daya, and kay Ma'am Mulay. So, ngayon mga kababayan, ang patunay na talagang wala na. Kasi bakit mga kababayan? Ganito kasi yan. Kwento ko sa inyo ha. Diba? Sabi ko nga sa inyo, meron bang jurisdiction ang ICC sa kaso ni Digong? In-explain ko na po sa inyo yan mga kababayan. Merong jurisdiction ng ICC kasi bakit? Bago po tinanggal ni Digong ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC noong 2019 ay 2017-2018 nakaproseso na at naimbestigahan na siya. So ngayon mga kababayan, no, tuloy-tuloy po 'yon Infinity. Sabi nga ni Dr. Pahad, no, ng tagapagsalita ng ICC sa interview ni Maris Umali, ay ganun nga ang mangyayari, may jurisdiction. So, speaking of jurisdiction, 4 na petisyon ng kampo ni Digong, mga kababayan, ay binasura or ni-reject. So, sa madaling salita, wala na. Kasi una, mga kababayan, ilang interim release ang ni-reject sa kanya? 3. Tapos ngayon, mga kababayan, ang panghuling, ito yung pangatlong kabanata. Yung pangatlong kabanata kasi mga kababayan, kapag ni-reject pa dyan, itong yung jurisdiction ng ICC na question ng kampo ni Digong sa kanilang petisyon. Kung i-reject, ibig sabihin, tuluyan ng si Digong na makulong habang buhay sa ICC. So, yun nga mga kababayan, nagbunyi ang mga biktima nitong war on drugs na peke at dinesisyonan nga ng ICC mga kababayan na ni-reject ang 4 na petisyon. So, sa madaling salita, habang buhay po si Digong dyan hanggat siya'y huminga. So hindi na, wala na makahadlang pa. Mga kababayan, wala nang makahadlang pa habang buhay pong huminga, diyan na siya, hindi na siya makakauwi. Maliban na lang mga kababayan kung binigyan ng tawag dito sagot ang petisyon ni Digong at ito ay sinabi ng ICC na wala silang jurisdiction, makakauwi si Digong. Ang problema ay binasura nga, ni-reject. So sa madaling salita, hindi na makauwi. Ang sunod niyan mga kababayan ay ito na yung confirmation of charges kung ilang taon siyang makulong, no? So ngayon, sa madaling salita, ni-reject na po ang 4 na petisyon ng kampo ni Digong. So ang sunod na po niyan ay yung confirmation of charges kung ilang taon siyang makulong, ilang taon, tapos ilang araw, ilang buwan, no? At saan siya ikukulong, kung ano yung mga palatuntuni o alituntuni na pwede siyang bisitahin, kung may limitasyon ba, ganun-ganun. So ang tawag po doon ay confirmation of charges. So sa ngayon mga kababayan, kahit pa magserko balintong yung mga DDS dyan, kahit pa magkulkog na silang bilat diya sa harapan sa ICC, kahit magsinggit-singgit yan sila diyan, magtatawad-tuwad, magtatambling-tambling, maghubo-hubad, kahit pa magdala sila ng napakaraming mukha ni Digong, suotan lang ng jacket, hindi na po si Digong makalabas. Kahit anong gagawin nila, kahit mag-party-party sila, magtayo na sila ng mga dyan, magtayo sila ng bar, tapos mag-hire na din sila ng mga pokpok dyan. Kahit mag-hire na sila dyan, kahit nga magtayo na ng bahay yung mga DDS dyan sa harapan ng ICC, ay magiging kapitbahay nila si Digong, pero hindi na si Digong makalabas, hindi na makauwi. Kahit nga ang gagawin nila dyan mga kababayan, magtinda na sila ng quick-quick dyan sa harapan, o di kaya mag-adobo sila dyan, itinda nila, bibili yung mga Dutch National. Dyan na sila tumira kung gusto nilang kasama nila si Digong, or kung gusto nila, pasukin nila sa loob, sumabay na sila. Diba? Kung talagang mahal mo yung tao, samahan mo. Pero sa madaling salita mga kababayan, hindi na po talaga makalabas niyan. Kahit pa magserko balintong sila dyan. Kahit nga balatan nila paunti-unti yung balat nila sa harapan ng ICC, kahit umiyak pa sila ng dugo hindi na po sila mga kababayan, hindi na si Digong makauwi. Kahit nga sabihin nila diha na diyan na kami titira, dalhin na namin lahat buong Duterte family. Kahit ilipat nga nila yung mansion ni Pulong diyan sa harapan ng ICC, hindi na makalabas si Digong. Uulitin ko mga DDS, kahit diyan na kayo tumira o kahit angkinin niyo na, gawin niyo ng Duterte Street yung diyan, kapalambokhan ninyo, di ba? Kahit gawin yung Duterte Street yung harap ng ICC, wala nang hindi na makalaya si Digong. Sabi ko nga sa inyo, kahit magbilang kayo sa bulbul niyo diyan araw-araw, kahit pa iriban nyo yung bulbul niyo, kulangayan ninyo, di kaya tanggalan nyo ng uban, hindi na makauwi si Digong. Kasi ganito po yan.
Ito po yan mga kababayan, no? Paulit-ulit ko. Sabi ko nga sa inyo, hindi na makagilid si Ken. Ito, pakinggan nyo ha. Ibinasura ang 4 na grounds ng apila. Pakinggan natin si Socorro. Good morning. Would the court officer please call the case? Wait lang nga mga kababayan, ito. May ads lang. Good morning. May ads lang mga kababayan. Good morning. Pakinggan natin ha. Good morning. Would the court officer please call the case? Pakinggan Good morning, natin. Madam President, Your Honors. Situation in the Republic of the Philippines in the case of the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte, case reference ICC 0121-0125. And for the record, we are in open session. Thank you. I am Judge Luz del Carmen Ibañez Carranza, presiding in this Los del Carmen Ibañez Carranza. Sabi ng mga DDS, asawa daw ni Mayor Carranza ng Cavite yan. Good morning. I am presiding judge Los Ibañez Carmen Ibañez Carranza. Asawa daw ni Mayor ng Cavite Carranza. Putang ina talaga sa mga DDS. against arising from the case of Mr. Rodrigo Roa Duterte. My fellow judges in this appeal are Judge Tomoko Akane, Judge Solomi Balungi Bota. Yan si Tomoko Akane at saka si Solongi Bakwa. Mga kababayan, yan yung sinabihan ni Digong doon. Eto, yung mga item dyan na mga taga-ICC, pagsasampalin ko yan. Yung mga item, huwag yung subukang umapak sa lupa ng Pilipinas. Mga item dyan na taga-ICC, di ba? Naalala nyo noon, nung presidente siya. Yan yung mga kasama ni Luz del Carmen, Ibañez Carranza na asawa doon ng Mayor ng Cavite. Judge Gochalor Kipanitse and Judge Erdene Balsuren Dande. Oo, Ma'am Arlene, ano na naman? I will allow now the parties and participants to identify themselves. First, the defense, please. You have the floor. Good morning, Your Honours. As you're aware, the former President, Rodrigo Duterte, has been excused appearance today. The defence is represented by myself, Attorney Nicholas Kaufman, Dr. Dov Jacobs, Attorney Davide Rancati, Maître Alexandre Dezev David, Attorney Kaylin Chell, and Nicholas Russo. Biruin mo, 6 pa lang abogado ni Digong. Ito yung magrepresenta, mga kababayan. 6 pala abogado niya. Akala ko si Nicholas Kaufman lang. Ngayon, ang tanong, ilang bilyon yan? Putang ina, mga kababayan, naluko tayo. Akala ko si Kaufman lang at si Jacob ang abogado niya. Putang ina, 6 pala yan. Magkano ang bayad niyan? Take note ulitin ko Ayan ito. Pangalanan ni Kaufman. You have the floor. Ayan Good morning, Your Honours. As you're aware, the former President, Rodrigo Duterte, has been excused appearance today. The defence is represented by myself, Attorney Nicholas Kaufman, Dr. Dov Jacobs, Attorney Davide Rancati, Maître Alexandre Dezev David, Attorney Kaylin Chell, and Nicholas Russo. Diba? Thank you. 6. And now, please, the Office of the Prosecutor. Ibig sabihin malaki pera yan. You have the floor. Good morning, Your Honors. The Office of the Prosecution is represented by Matthew Cross, Appeals Counsel, Edward Jeremy, Trial Lawyer, and myself, Mary Che Regue. Diba? 6 pala abogado Thank niya. you. Finally, the Office of the Public Counsel for Victims, please. Good morning, Madam President, Your Honor. Habang itong biktima, dalawa lang abogado ng biktima, euro ba o dollar, syempre bayad yan. Actually, Ma'am Arlene, euro. No? Pero di ko alam kung dollar. Ang pagkakalam ko, euro yan eh. Ang pagkakalam ko, sabi nga ni Dilima at ni Trillanes, 150 million kay Kaufman pa lang yan. So, hindi natin alam yung the rest na 5.
Si Jacob and the rest of the team. 'Di ba? Biruin niyo mga kababayan, Diyos niyo Marimar, apakalaki pala. Eto mga kababayan, pakinggan natin ha. Billionaire News Channel. Yung mapagkatiwalaang news media outlet. May final decision na ang ICC sa mga paghamon sa jurisdiction nito sa kaso ni FPRRD. Alamin natin sa agenda report ni Joash Malimban, live nagulat mula sa UP Diliman. Joash, ano ba ang nakasaad sa ruling ng ICC na ito? Corina, tuloy ang laban. Yan yung sigaw ng mga pamilya ng drug war victims dito sa UP Diliman na sama-samang nanood ng pagdinig ng challenge to jurisdiction ng Duterte Camp sa ICC. Ayan ay matapos i-affirm ng Actually, Ma'am Virginia Domingo, tama. Manalo matalo si Digong, si Kopman panalo. Bakit? Paldo eh. Parang Manny Pacquiao yan eh, yung 60-40 kahit mabugbog ka may 40 ka. Biruin mo, di ba? Kung $10 billion yung premyo, 60-40 sila doon. 40 kay Pacquiao, 40%, 60 dun sa panalo. Hindi may 4 billion si Manny Pacquiao dollar, pakalaki ng pera niya. Korte yung kanilang jurisdiction sa mga crimes against humanity cases ng dating Pangulo. Mula nang arestuhin at ipadala sa International Criminal Court si former President Rodrigo Duterte noong nakaraang taon, isang consistent argument ng kanyang kampo at mga taga-suporta ang anilay kawalan ng ICC jurisdiction sa crimes against humanity cases ng dating Pangulo. Ilang petisyon ang inihain ng mga anak ng dating Pangulo sa Korte Suprema habang patuloy ang paghamon ng legal counsel ni FPRRD sa ICC. Bagaman 2 beses nang tinabla ng Korte ang Duterte Camp, muli silang naghain ng challenge sa jurisdiction sa Appeals Chamber ng ICC noong November 2025, kaugnay ng naging pre-trial Chamber 1 decision noong Oktubre. Ayon sa arguments ng defense, dapat ay state party sa Rome Statute ang isang bansa oras na mag-exercise ng jurisdiction ng ICC rito. Kaya anila, hindi makatwiran ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo noong March 11, 2025. Kumala sa Rome Statute ang bansa sa ilalim ni Duterte noong March 2019. Kasunod ng pag-init ng issue sa madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Ang sagot dito ng prosecution, may jurisdiction ng ICC dahil state party pa ang bansa sa mga panahong isinagawa umano ang mga krimen. Saklaw ng kasong crimes against humanity ni Duterte, ang mga pagpatay at tangkang pagpatay mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Kasama rito ang mga patayan sa Davao noong mayor si FPRRD. Narinig nyo mga kababayan? Kaya meron pong jurisdiction ng ICC dahil nung ipinutol or tinanggal ni Digong ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC noong 2019, tapos na, naimbestigahan na, may desisyon na itong mga taga-ICC kung may warrant ba sila o wala. Tuloy-tuloy mga kababayan. At hindi natin masabi kasi ang sabi nga doon sa 18 Marine, sinamahan daw nila itong mga prosecutor na nag-imbestiga. Sila na mismo nagpatunay. Tapos nitong Pebrero, ang confirmation of charges hearing kung saan inusisa ng mga West kung may ebidensya para magtuloy ang paglilitis. Hindi sumipot noon ang dating Pangulo. Ngayong araw, sama-samang nanood ang pamilya ng mga biktima ng drug war at ilang advocates ng ICC jurisdiction hearing ng dating Pangulo. Pero confident kami na the ICC will rule in favor of justice and accountability. How crucial is this? Very crucial because after this jurisdiction, once jurisdiction is won by us, then for me, the confirmation is a cinch and trial is a cinch because there's no way that the ICC will not confirm the charges because there's no way that the ICC will believe President Duterte's defense that he did not order the killings, that there was no common plan. Ayan. Patay. Now, Corina, going back to Tama. your question Sabi earlier, ni nireject ng Colmenares. Appeals Chamber yung tatlong argumento ng Duterte Camp, which revolves around the interpretation of Article 127 of the Rome Statute patungkol doon sa withdrawal ng isang state member. Ibig sabihin, kahit withdraw ng Philippine government ang kanilang state membership, may jurisdiction pa rin daw yung ICC sa mga nangyari sa mga panahon na miyembro pa ng Rome Statute ng bansa. Narinig nyo mga kababayan?
kahit tinanggal na ng Pilipinas ang ICC or ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC, may jurisdiction pa rin. Actually, mga kababayan, pinaliwanag na yan ni Dr. Fahad, di ba? Nung in-interview ni Maris Umali. Actually, mga DDS kasi, ang hirap pa intindihin eh. Katulad niyan, nagprotesta sila doon sa Supreme Court. Ang sabi, para pauwiin daw si Digong, putang ina ninyo, wala namang kinalaman ng Supreme Court ng Pilipinas kasi bakit nasa Netherlands na, anong power natin? Si Saldico nga, hindi mapauwi-uwi kung hindi ka pupunta doon eh. Si Harry Roque nga, hindi maaari-aresto, di ba? Kung hindi ka pupunta doon. So paano pa kung gagawin ng Supreme Court? Ano magawa ng Supreme Court? Diyos ko, mga tanga-tanga. Oo, mga bobo. Alam niyo, sa totoo lang, minsan mga didis, huwag kayo magalit ha. Hindi naman kayo bulag, hindi naman kayo bungol, bobo nga lang kayo. Diba? Ma'am Nini TV, hello po, and kay Kingdom Servant. Ayan, may galap shoutout po. Oh. So, yun ang katunayan, mga kababayan. Diyos mio, Marimar. Kung pa riyan, nag-start na rin daw yung preliminary examination ng Office of the Prosecutor bago pa ma-finalize yung withdrawal ng Pilipinas noong March 29. Oh, kahit gaano kadami abogado, Ma'am Idilina, talagang wala talaga. Bakit? Ito mga DDS, okay, magalit ha, ulitin ko. Alam ko hindi kayo bungol, mga bubunga lang kayo at hindi man kayo bulag. Ulitin ko. Kahit pa maglagay si Digong dyan ng 20 ka abogado. Ma'am Arlene Villamorilo po. Kahit maglagay si Digong dyan ng 20 ka abogado, kung lahat ng mga abogado niya ay walang alam sa pangyayari, ikaw nga, sige, tanungin kita. Paano mo sagutin ang mga abogado na galing sa Pilipinas versus sa mga abogado na taga-dyan lang naman sila? Paano i-explain ni Kaufman yan? Hindi totoo na walang nangyari sa Quarry. Tapos yung abogado galing sa Pilipinas may bit-bit na ebidensya galing kay Dilima na buti nga si Dilima hindi umakyat dun sa taas sa Laud Quarry. Kung umakyat, patay sila dun, ililibing silang buhay. Sabi ni Edgar Matubato. Doon pa lang mga kababayan sa testimonya ni Edgar Batubato, ni Las Cañas, ni Garma, di ko sure mga kababayan. Kailan kaya lalabas si Garma, si Las Cañas at si Edgar Matubato? Isa na nga sa pinakamahusay si Kaufman. Pinakamahusay na mangbudol. Ay, Diyos ko, mga kababayan. Continue. Isa kasi ito sa mga argument ng defense na matitrigger lang daw yung jurisdiction ng ICC oras na magkaroon ng isang investigation which was interpreted from the Rome Statutes any matter under consideration of the court. May pumasok na surot. Hayaan mo yung surot na yan mga kababayan. Pag kinagat ka niyan, isprihan mong baygon. Sabi ng Appeals Chamber, parte ng ICC ang prosecution, which makes the preliminary examination simply a matter under consideration. Out of the four arguments, paliwanag ng Attorney Nery Colmenares, isa lang yung talagang hindi napatunayan ng Appeals Chamber, which is yung hindi fully pag-recognize ng Pilipinas sa jurisdiction ng ICC bilang dahilan. Kaya isinuko si former President Rodrigo Duterte sa The Hague noong March 2025. Nonetheless, sabi din ni Attorney Colmenares na auxiliary o supplemental argument na lamang ito na hindi fully makakaapekto doon sa jurisdiction ng korte sa crimes against humanity cases ng dating Pangulo. Ayan na. So I guess itong ruling na ito tungkol sa jurisdiction kay FPRRD will set a precedent, Joash, para sa iba pang mga kaso na baka maaari pang ihain dyan sa ICC. So, natapos na ang tungkol sa kanyang fitness for trial, natapos na rin itong jurisdiction ng korte sa kanya. Kumusta naman yung tungkol sa charges, confirmation of charges? Thank you, Pinky. Confirmation of charges laban kay FPRRD. Ako rin na hindi pa nag-start fully. Kumbaga wala pang sagot. Ito nga, kumbaga pre-trial chamber regarding sa confirmation of charges ni former President Rodrigo Duterte. Pero nakausap natin si Attorney Colmenares kanina. Sinabi niya na very crucial itong magiging desisyon o naging desisyon ng Appeals Chamber sa confirmation of charges hearing ni former President Rodrigo Duterte. Dahil sabi niya kanina, kung daw papaboran ng Appeals Chamber, yung prosecution at yung mga biktima, ay posible na mas malaki yung posibilidad na pagtuloy sa isang full-blown trial ni former President Rodrigo Duterte. Dahil ma-add ko lang din, sinabi rin ng Appeals Chamber kanina na kumbaga deemed as moot na yung interim release ni FPRRD
Kaya malaki daw yung posibilidad at confident sila Attorney Colmenares sa magtutuloy sa isang full-blown trial. Naku, patay ka diha, mga kababayan. Naku. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, lalo na sa mga DDS, wag na po kayong umasa, makauwi pa si Digong, Diyos ko. Sabi ko nga sa inyo, magtanim kayo ng kamuting kahoy. Ngayon, yung inantay, biruin nyo, 1 taon na yan ha, ang kamuting kahoy, 3 buwan, makaharvest ka na, 1 taon na. Ha? Diyos ko, March, April, 1 taon na at 1 buwan. Di ba ang kamuting kahoy, 3 months? O, di 3 harvest na sana kayo. Biruin nyo, 3 months, 12 ang 1 taon. O, 12 times 4. Ay, hindi. 3 times 4, 12. O, ano kayo? 3, 4. 4 na beses na kayo nakaharvest ng kamuting kahoy. Salba na sana ang gutom. Kasi alam ko pa naman mga bobo kayo, mahirap kayong kumita. Di ba? Salba na sana ang kagutuman ninyo. Hindi na sana kayo magprotesta dyan at sa sobrang mahal ng langis, nagrereklamo kayo, wala naman kayong mga motor. Wala naman kayong mga sasakyan. Kung nagtanim kayo ng kamuting kahoy, di salba. Yung sinabi nyong mahal ang bigas, di sana kamuting kahoy, tapos ulaman nyo ng niyog. Di ba? Kami dati, Diyos ko. Kami dati, Diyos ko, niyog, kamuting kahoy, gataan mo yung kamuting kahoy, tapos mangutang ka sa tindahan ng 1/4 asukal, lagyan mo yan, ang sarap, latik, nilatik ang ginataang kamuting kahoy, maya-maya, pag utot-utot mo, di bali ng mabaho, at least busog, tapos minsan kakabagin ka pa sa sobrang kain. Minsan naiigit ka pa, di ba? Kaya, sa totoo lang, kayo mga DDS, iwan ko sa inyo, bakit ganyan kayo? Di ba? Bakit ganyan kayo? Mga DDS. Ayun na, wala na si Digong Kent. Huwag na umasa, mga DDS mapauwi pa. Di ba? Or else, kung mga DDS kayo na nasa syudad nakatira, tapos wala kayong lupa, bumili kayo ng styro, yung baso pang kape. Tapos, maghanap ka dyan ng mga lumang planggana. Lagyan mo ng basong styro, diba? Baso na styro yung pangkape, yung kulay puti, tapos lagyan yung lupa, magtanim ka ng litos. Diba? 3 linggo, makatubo na yung litos, 21. Di kung maka-100 ka na baso na litos, di putang na may 2,000 pesos ka, di ba? 3 linggo mo may 2,000 ka na. Kaysa naman sa sisigaw-sigaw ka dyan na bring him home, wala namang balik sa'yo, mapapagod ka lang, di ba? Kaya tingnan nyo mga kababayan, dahil sa desisyon ng ICC na i-reject itong ni Digong, wait lang mga kababayan. Dahil sa desisyon, The Common Legal Representative Team for a Participating Victim is composed today by Mr. Joel Butuyan, An investigation into that situation. Accordingly, jurisdiction in the present case. For the foregoing reasons, I shall 34, the court is continue natin mga kababayan para marinig ninyo na rejected. having rejected the entire appeal, the appeals chamber considers that the defense request for the immediate and unconditional Ito, having rejected, ito, pakinggan nyo. Nainom pa ng tubig si Los del Carmen. The appeal chamber by majority, as a conclusion, Judge Orquipanise partially dissenting in the second ground, has rejected all 4 grounds of appeal. Having rejected the entire appeal, the appeals having rejected the entire appeal. So, ibig sabihin, ni-reject nga. Sabi ni Tita Gali Vlog, nagwawala na yung matandang friend ko dito, sir. Buhusan mo initubig, ma'am. Pag nagwawala yan siya, pag napaso ng initubig yan, mangisay naman yan eh. Sabihin mo, buhusan kita ng initubig kasi kung holy water, hindi ka tablan eh. Initubig para mapaso. Para maalibmaran. Tanga-tanga siya, paano ba kinidnap si Digong? Hanggang ngayon, maniniwala pa rin siyang kinidnap si Digong, putang ina. Saan ka nakakita na kinidnap tapos yung pulis na nag-aresto na bukol yung ulo? Saan ka nakakita kinidnap tapos nabibisita ni Kitty? Sabi nga ni Kitty kanina, hindi daw magpapatalo ang tatay niya, lalabang daw. Okay naman daw yung tatay niya, putang ina. Tapos sabi ni Koopman, hindi daw okay kaya hindi dadalo.
So rejected ha mga kababayan, having rejected all petitions of the chamber, sabi dito ni Luz del Carmen Ibanez Caranzas na asawa daw ng Mayor sa Cavite. So rejected. So dahil dyan mga kababayan, Ang kaso ni FPRRD. naiyak at natuwa Yung telepono para po magbigay ang kaagad ng mga kanilang reaksyon biktima. dito sa naging desisyon ng ICC Appeals Chamber. Si Attorney Jojo Lacanilao ay kasama nga daw po niya na nasa watch party dito para sa desisyon ng ICC Appeals Chamber. Yung po mga kaanak ng mga biktima ng umanay mga extrajudicial killings noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Si Attorney Lacanilao ay convener ng Duterte Panagutin Campaign Network. Attorney Jojo, magandang hapon. Tony Enrica po ito. pakinggan natin ha mga kababayan. Hi, magandang hapon, Tony Enrica. Salamat for having me on. Nagbunyi daw. Attorney. Salamat po. Pwede nyo bang ilarawan po sa atin, no? Dahil hindi po namin masyadong nakita on cam. Ano po ang mga naging initial na reaction kaagad ng mga kasama nyong nanonood sa inyong watch party nung narinig na isa-isang binasura ng Appeals Chamber yung mga grounds na ginagamit na basihan o argumento ng depensa? Well, hindi ko masabing masaya lang kasi nung mga binabasa at naintindihan naman natin kahit English pag sinabing reject the defense argument, mga nakita ko talaga mga nanay, umiiyak sila kasi talagang actually, Tony, parang Atrika, napaka-important itong araw na sa kanila At medyo ninervous sila na ito na yung pinakamalaking argumento ng Duterte camp na pwede nilang pauwiin si President Duterte pag sinabi ng ICC. Actually, sa totoo lang mga kababayan, kung hindi binasura yon ng ICC yung petition ni Digong, makakauwi si Digong right away. Pero ang tanong, depende kung pipirma si Marcos. Kasi kung hindi pipirma si Marcos, iwan ko kung saan si Digong maglagi. Baka mag-ano yan, legally kung saan-saan. Diba? Kaya kinakabahan itong mga biktima, mga kababayan, yung mga magulang ng biktima dito sa war on drugs ni Digong. Kasi kung binasura ay ano yon, hindi binasura ng ICC, si Digong makakauwi talaga, sa totoo lang mga kababayan. No, tapos pag nakauwi yan, ako, lalaki na naman ulo, yayabang na naman ulo ng mga bobong DDS. Nakakala ninyo pag nakauwi, Diyos ko. Tapos iikot-ikot na naman ang buong bansa hanggang sa mamatay si Digong sa kakaikot kung saan-saan kay gagawa na naman sila ng protesta dito, protesta doon, rally dito, rally doon. Kaya, yun po yun, mga kababayan. So, sunod. Sunod mga kababayan, eto na. Si Sara Duterte, mga kababayan, inisnab niya ang impeachment proceeding. Inisnab, hindi pinakinggan, hindi man lang napumunta doon, hindi man lang nagpakita. Sabi nga ni Bini Abante, matapang sa salita pero di naman sumasagot. Di naman sumisipot. Tapos, ganyan ba ang gusto maging presidente sa Pilipinas? Ganyan ba ang gusto maging presidente na kapag ka may problema, hindi humaharap tapos sa media lang nagpapakita?